Kabanata 52, Ang Banal na Pastol. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 30. Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, at kilala ang aking mga tupa, at kilala ako ng akin. Kung paanong ako'y nakikilala ng Ama, ay gayon din naman nakikilala ko ang Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Muling natagpuan ni Jesus ang isipan ng kanyang mga tagapakinig sa pamamagitan ng landas ng kanilang pamilyar na mga samahan. Inihalin tulad niya ang impluwensya ng Espiritu sa malamig at nakakapreskong tubig. Kinatawan niya ang kanyang sarili bilang liwanag, ang bukal ng buhay at kagalakan sa kalikasan at sa tao. Ngayon sa isang magandang larawang pastoral ay kinakatawan niya ang kanyang kaugnayan sa mga naniniwala sa kanya. Walang larawang mas pamilyar sa kanyang mga nakikinig kaysa rito, at ang mga salita ni Kristo ay iniugnay ito magpakailanman sa kanyang sarili. Hindi kailanman makikita ng mga disipulo ang mga pastol na nag-aalaga ng kanilang mga kawan nang hindi naaalala ang aral ng tagapagligtas. Makikita nila si Kristo sa bawat tapat na pastol. Makikita nila ang kanilang sarili sa bawat walang magawa at umaasa na kawan. Ang figurang ito na inilapat ni Propeta Isaias sa misyon ng Mesiyas, sa nakaaaliw na mga salita, O Zion, na nagdadala ng mabuting balita, umakyat ka sa mataas na bundok, O Jerusalem, na nagdadala ng mabubuting balita, itaas mo ang iyong tinig na may lakas, itaas mo, huwag kang matakot, sabihin mo sa mga bayan ng Juda, narito ang inyong Diyos. Kanyang papakainin ang kanyang kawan na parang pastol, kanyang titipunin ang mga kordero ng kanyang bisig, at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan. Isaias Kapitulo 40 versikulo 9 hanggang 11. Si David ay umawit, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit Kapitulo 23 versikulo 1. At ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Ezekiel ay nagpahayag, maglalagay ako ng isang pastol sa kanila, at siya ang magpapakain sa kanila. Aking hahanapin ang nawala, at ibabalik ko ang itinaboy, at tatalian ang nabali, at palalakasan ang may sakit. At makikipagtipan ako sa kanila ng isang tipan ng kapayapaan. At hindi na sila magiging biktima pa ng mga bansa, ngunit tatahan silang tiwasay, at walang tatakat sa kanila. Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 23, 16, 25, 28. Inilapat ni Kristo ang mga hulang ito sa kanyang sarili, at ipinakita niya ang kaibahan ng kanyang sariling katangian at ng mga pinuno sa Israel. Ang mga pariso ay itinaboy ang isa mula sa kawan, dahil siya ay nang-ahas na magpatutuo sa kapangyarihan ni Kristo. Pinutol nila ang isang kaluluwa na hinihila ng tunay na pastol sa kanyang sarili. Dito ay ipinakita nila ang kanilang sarili na walang alam sa gawaing ipinagkatiwala sa kanila, at hindi karapat-dapat sa kanilang pagtitiwala bilang mga pastol ng kawan. Inilagay ngayon ni Jesus sa harap nila ang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mabuting pastol, at itinuro niya ang kanyang sarili bilang tunay na tagapag-alaga ng kawan ng Panginoon. Bago gawin ito, gayunpaman, nagsasalita siya tungkol sa kanyang sarili sa ilalim ng ibang figure. Ang sabi niya, ang pumapasok sa kulungan ng tupa ay hindi pumapasok sa pintuan, kundi umaakyat sa ibang daan, ay siya ring magnanakaw at tulisan. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Hindi naunawaan ng mga Fariseo na ang mga salitang ito ay sinasalita laban sa kanila. Nang mga tuwiran sila sa kanilang mga puso tungkol sa kahulugan, sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, Ako ang pintuan, kung ang sinuman ay pumasok sa pamamagitan ko, siya ay maliligtas, at papasok at lalabas, at makakasumpong ng pastulan. Ang magnanakaw ay hindi pumaparito, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at upang magkaroon sila nito ng sagana. Si Kristo ang pintuan sa kulungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pintong ito lahat ng kanyang mga anak, mula pa noong unang panahon, ay nakatagpo ng pasukan. Kay Jesus, tulad ng ipinakita sa mga uri, bilang anino sa mga simbolo, tulad ng ipinakita sa paghahayag ng mga propeta, tulad ng inihayag sa mga aral na ibinigay sa kanyang mga disipulo, at sa mga himalang ginawa para sa mga anak ng tao, nakita nila, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, Juan Kapitulo 1 versikulo 29,
at sa pamamagitan niya sila ay dinala sa loob ng kawan ng kanyang biyaya. Marami ang dumating na naghaharap ng iba pang mga bagay para sa pananampalataya ng mundo. Ang mga seremonya at sistema ay ginawa kung saan ang mga tao ay umaasa na makatanggap ng katwiran at kapayapaan sa Diyos, at sa gayon ay makapasok sa kanyang kawan. Ngunit ang tanging pintuan ay si Kristo, at lahat ng hamarang sa isang bagay upang pumalit kay Kristo, lahat ng nagtangkang pumasok sa kawan sa ibang paraan, ay mga magnanakaw at magnanakaw. Ang mga pariso ay hindi pumasok sa pintuan. Sila ay umakyat sa kawan sa ibang paraan kaysa kay Kristo, at hindi nila ginagampanan ang gawain ng tunay na pastol. Ang mga saserdote at mga pinuno, ang mga eskriba at mga Fariseo, ay sinira ang buhay na pastulan, at dinungisan ang mga bukal ng tubig ng buhay. Matapat na inilalarawan ng mga salita ng inspirasyon ang mga huwad na pastol na iyon. Ang may sakit ay hindi ninyo pinalakas, o pinagaling man ninyo ang may sakit, o tinalian ninyo ang bali, o ibinalik man ninyo ang itinaboy, ngunit sa pamamagitan ng puwersa at kalupitan ay pinamahalaan ninyo sila. Ezekiel Kapitulo 34 Versikulo 4. Sa lahat ng edad, ang mga pilosopo at guro ay nagtatanghal sa mundo ng mga teorya upang matugunan ang pangangailangan ng kaluluwa. Ang bawat pag-anong bansa ay may mga dakilang guro at sistema ng relihiyon na nag-aalok ng ibang paraan ng pagtubos kaysa kay Kristo, inilalayo ang mga mata ng mga tao sa mukha ng Ama, at pinupuno ang kanilang mga puso ng takot sa Kanya na nagbigay sa kanila ng tanging pagpapala. Ang kalakaran ng kanilang gawain ay ang pagnakawan ng Diyos ng Kanyang sarili, kapwa sa pamamagitan ng paglikha at sa pagtubos. At ninanakawan din ng mga huwad na gurong ito ang tao. Milyon-milyong tao ang nakagapos sa ilalim ng mga huwad na relihiyon, sa pagkaalipin ng mapang-alipin na takot, ng pidgel na pagwawalang bahala, pagpapagal na parang mga hayop sa pasanin, nawala ng pag-asa o kagalakan o mithiin dito, at may mapurol na takot sa kabilang buhay. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos lamang ang makapagpapasigla sa kaluluwa. Ang pagninilay-nilay sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa kanyang anak ay magpapakilaw sa puso at pumupukaw sa mga kapangyarihan ng kaluluwa na walang ibang magagawa. Si Kristo ay dumating upang kanyang muling likhain ang larawan ng Diyos sa tao, at sinumang magtalikod sa mga tao mula kay Kristo ay naglalayo sa kanila mula sa pinagmumulan ng tunay na pag-unlad, dinadaya niya sila sa pag-asa at layunin at kaluwalhatian ng buhay. Isa siyang magnanakaw at magnanakaw. Ang pumapasok sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Si Kristo ang pinto at ang pastol. Siya ay pumapasok ng mag-isa. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang sariling sakripisyo na siya ay naging pastol ng mga tupa. Sa kanya ang bantay pinto ay nagbubukas, at naririnig ng mga tupa ang kanyang tinig, at tinatawag niya ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan, at pinalalabas sila. At kapag inilabas niya ang kanyang sariling mga tupa, siya ay nauuna sa kanila. At ang mga tupa ay sumusunod sa kanya, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Sa lahat ng nilalang ang tupa ay isa sa pinakamahiyain at walang magawa, at sa silangan ng pangangalaga ng pastol sa kanyang kawan ay walang pagod at walang humpay. Noong unang panahon tulad ngayon ay may kaunting seguridad sa labas ng napapaderan na mga bayan. Ang mga mandarambong mula sa mga naglilibot na tribo sa hangganan, o mga hayop na mandaragit mula sa kanilang mga pinagtatagwan sa mga bato, ay nagbabantay upang samsam ang mga kawan. Ang pastol ay binantayan ng kanyang singil, alam na ito ay nasa panganib ng kanyang sariling buhay. Si Jacob, na nag-iingat ng mga kawan nilaban sa pastulan ng Haran, na naglalarawan sa kanyang sariling walang pagod na paggawa, ay nagsabi, sa araw ay nilalamon ako ng tagtuyot, at ang hamog na nagyelo sa gabi, at ang aking tulog ay nawala sa aking mga mata. Genesis Kapitulo 31 Versikulo 40. At ito ay habang binabantayan ng mga tupa ng kanyang ama na ang batang si David, na nag-iisa, ay nakatagpo ng leon at ang oso, at iniligtas mula sa kanilang mga ngipin ng ninakaw na tupa. Habang inaakay ng pastol ang kanyang kawan sa mabatong burol, sa kagubatan at ligaw na bangin, hanggang sa madaming sulok sa tabi ng ilog, habang pinagmamasdan niya sila sa kabundukan sa malungkot na gabi, nagsasanggalang sa mga magnanakaw, nagmamalasakit sa mga may sakit at mahihina, ang kanyang buhay ay naging isa sa kanila. Ang isang malakas at malambot na attachment ay nagkakaisa sa kanya sa mga bagay na kanyang pangangalaga. Gaano man kalaki ang kawan, kilala ng pastol ang bawat tupa. Ang bawat isa ay may sariling pangalan,
at tumutugon sa pangalan sa tawag ng pastol. Kung paanong ang isang pastol sa lupa ay nakikilala ang kanyang mga tupa, gayon din ang pagkakilala ng banal na pastol sa kanyang kawan na nakakalat sa buong mundo. Kayong aking kawan, ang kawan ng aking pastulan, ay mga tao, at ako ang inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Sinabi ni Jesus, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Inukit kita sa mga palad ng aking mga kamay. Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 31, Isaias Kapitulo 43 versikulo 1, at 49:16. Kilala tayo ni Jesus ng paisa-isa, at naantig sa pakiramdam ng ating mga kahinaan. Kilala niya kaming lahat sa pangalan. Alam niya ang mismong bahay na tinitirhan namin, ang pangalan ng bawat nakatira. Kung minsan ay nagbigay siya ng mga tagubilin sa kanyang mga tagapaglingkod na pumunta sa isang tiyak na lansangan sa isang partikular na lungsod, sa gayong bahay, upang mahanap ang isa sa kanyang mga tupa. Bawat kaluluwa ay lubos na kilala ni Jesus na para bang siya lamang ang namatayan ng tagapagligtas. Ang paghihirap ng bawat isa ay umaantig sa kanyang puso. Ang paghingi ng tulong ay umabot sa kanyang tainga. Siya ay naparito upang ailapit ang lahat ng tao sa kanyang sarili. Inaanyayahan niya sila, sumunod ka sa akin, at ang kanyang espiritu ay kumikilos sa kanilang mga puso upang himukin sila na lumapit sa kanya. Marami ang tumatangging iguhit. Alam ni Jesus kung sino sila. Alam din niya kung sino ang malugod na nakikinig sa kanyang tawag, at handang sumailalim sa kanyang pangangalagang pastoral. Sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Inaalagaan niya ang bawat isa na para bang walang iba sa balat ng lupa. Tinatawag niya ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan, at pinalalabas sila. At ang mga tupa ay sumusunod sa kanya, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ang pastol sa silangan ay hindi nagpapalayas sa kanyang mga tupa. Hindi siya umaasa sa puwersa o takot, pero pag-una, tinawag niya sila. Kilala nila ang kanyang boses, at sinunod nila ang tawag. Gayon din ang tagapagligtas pastor sa kanyang mga tupa. Sinasabi ng kasulatan, iyong pinatnubayan ang iyong bayan na parang kawan sa pamamagitan ng kamay ni Moises at Aaron. Sa pamamagitan ng propeta, ipinahayag ni Jesus, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't inilapit kita ng kagandahang loob. Wala siyang pinipilit na sumunod sa kanya. Iginuhit ko sila, sabi niya, sa mga lubad ng isang tao, na may mga tali ng pag-ibig. Awit Kapitulo 77 versikulo 20, Jeremías Kapitulo 31 versikulo 3, Oseas Kapitulo 11 versikulo 4. Hindi ang takot sa parusa, o ang pag-asa ng walang hanggang gantimpala, ang umaakay sa mga disipulo ni Kristo na sumunod sa Kanya. Nakikita nila ang walang kapantay na pag-ibig ng tagapagligtas, na inihayag sa kabuuan ng Kanyang paglalakbay sa lupa, mula sa sabsaban ng Bethlehem hanggang sa krus ng Kalbaryo. At ang paningin sa kanya ay umaakit, ito ay nagpapalambot at nagpapasuko sa kaluluwa. Ang pag-ibig ay gumising sa puso ng mga tumitingin. Naririnig nila ang kanyang tinig, at sinusundan nila siya. Habang ang pastol ay nangunguna sa kanyang mga tupa, siya mismo ang unang nakatagpo ng mga panganib sa daan, gayon din si Jesus sa kanyang mga tao. Kapag inilabas niya ang kanyang sariling mga tupa, siya ay nauuna sa kanila. Ang daan patungo sa langit ay inilalaan ng mga yapak ng tagapagligtas. Ang landas ay maaaring matarik at masungit, ngunit si Jesus ay naglakbay sa ganoong paraan, idiniin ng kanyang mga paa ang malupit na tinek, upang gawing mas madali ang landas para sa atin. Bawat pasanin na tayo ay tinawag na pasanin, siya mismo ang nagpasan. Bagamat ngayon ay umakyat na siya sa presensya ng Diyos, at nakikibahagi sa trono ng sansinukob, hindi nawala ni Jesus ang kanyang pagiging mahabagin. Ngayon ang parehong malambot, nakikiramay na puso ay bukas sa lahat ng mga paghihirap ng sangkatauhan. Ngayon ang kamay na tinusok ay iniabot upang pagpalain ng higit na sagana ang kanyang mga tao na nasa mundo. At hindi sila malilipol kailanman, niaagawin man sila ng sinoman sa aking kamay. Ang kaluluwa na ibinigay ang kanyang sarili kay Kristo ay mas mahalaga sa kanyang paningin kaysa sa buong mundo. Ang tagapagligtas ay dumaan sana sa paghihirap ng Kalbaryo upang ang isa ay maligtas sa kanyang kaharian. Hinding-hindi niya pababayaan ang isa na para kanino siya namatay.
Maliban kung pinili ng kanyang mga tagasunod na iwan siya, hahawakan niya sila ng mahigpit. Sa lahat ng ating mga pagsubok ay mayroon tayong isang katulong na hindi nagkukulang. Hindi niya tayo pinababayaan na lumaban sa tukso, makipaglaban sa kasamaan, at sa wakas ay madudurog ng mga pasanin at kalungkutan. Bagamat ngayon siya ay nakatago sa mortal na paningin, naririnig ng tainga ng pananampalataya ang kanyang tinig na nagsasabi, "Huwag kang matakot, kasama mo ako. Ako ang nabubuhay, at namatay, at narito, ako ay nabubuhay magpakailanman." Apokalipsis Kapitulo 1 Versikulo 18. Tiniis ko ang iyong mga kalungkutan, naranasan ko ang iyong mga pakikibaka, nakatagpo ng iyong mga tukso. Alam ko ang iyong mga luha, naiiyak na din ako. Ang mga kalungkutan na namamalagi ng napakalalim upang may hinga sa sinumang tainga ng tao, alam ko. Huwag mong isipin na ikaw ay pinabayaan at pinabayaan. Kahit na ang iyong sakit ay hindi naaapektuhan sa anumang puso sa mundo, tumingin sa akin, at mabuhay. Ang mga bundok ay aalis, at ang mga burol ay mapapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, ni ang tipan ng aking kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon na may awa sa iyo. Isayas Kapitulo 54 Versikulo 10. Gaano man ang pagmamahal ng isang pastol sa kanyang mga tupa, mas mahal niya ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Si Jesus ay hindi lamang ating pastol, siya ang ating walang hanggang Ama. At sinabi niya, "Kilala ko ang sa akin, at ang akin ay nakikilala ako, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at pagkakilala ko sa Ama." Juan Kapitulo 10 Versikulo 14-15. Anong pahayag ito, ang bagtong na anak, siya na nasa sinapupunan ng Ama, siya na ipinahayag ng Diyos na, ang tao na aking kapwa, Zacarias Kapitulo 13 Versikulo 7, ang pakikipag-isa sa pagitan niya at ng walang hanggang Diyos ay kinuha upang kumatawan sa pakikipag-isa sa pagitan ni Kristo at ng kanyang mga anak sa lupa. Dahil tayo ang kaloob ng kanyang Ama, at ang gantimpala ng kanyang gawain, mahal tayo ni Jesus. Mahal niya tayo bilang kanyang mga anak. Reader, mahal ka niya. Ang langit mismo ay hindi makapagbibigay ng mas dakila, walang mas mahusay. Kaya magtiwala. Inisip ni Jesus ang mga kaluluwa sa buong mundo na naligaw ng mga huwad na pastol. Yaong mga inaasam niyang tipunin bilang mga tupa ng kanyang pastulan ay nanggalit sa mga lobo, at sinabi niya, "Mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito, sila naman ay kailangan kong dalhin, at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila ay magiging isang kawan, isang pastol." Juan Kapitulo 10 Versikulo 16. Kaya't iniibig ako ng aking Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay, upang ito'y aking kunin muli. Ibig sabihin, minahal ka ng aking Ama, na mas mahal pa niya ako sa pagbibigay ng aking buhay para tabyusan ka. Sa pagiging iyong kahalili at panatag, sa pamamagitan ng pagsuko ng aking buhay, sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong mga pananagutan, ang iyong mga paglabag, ako ay minamahal ng aking Ama. Iniaalay ko ang aking buhay, upang kunin ko itong muli. Walang sino mang kumukuha nito sa akin, ngunit ibinibigay ko ito sa aking sarili. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Habang bilang miyembro ng sangkatauhan siya ay mortal, bilang Diyos siya ang bukal ng buhay para sa mundo. Maaari niyang mapaglabanan ang mga pagsulong ng kamatayan, at tumanggi na sumailalim sa kapangyarihan nito, ngunit kusang loob niyang inialay ang kanyang buhay, upang maihatid niya ang buhay at kawalang kamatayan sa liwanag. Pinasan niya ang kasalanan ng sanlibutan, tiniis ang sumpa nito, ibinigay ang kanyang buhay bilang hain, upang ang mga tao ay hindi mamatay magpakailanman. Tunay na dinala niya ang ating mga dalamhati, at dinala ang ating mga kapanglawan. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat na parang tupa ay naligaw, tayo ay lumiko bawat isa sa kanyang sariling lakad, at inilagay sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Isayas Kapitulo 53 Versikulo 4-6. Dito nagtatapos ang Kabanata 52. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.